Ayan, magandang araw po sa ating lahat. Ito po muli ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino all the way from Sultan Kudarat. Kamusta po kayo dyan? Maulan po dito sa amin ngayon, tapos may kunting init, makulimlim. Oo, iyan po ang dahilan para masakit ang ulo ng mga tao, no? Nagkakaroon ng trangkaso, nagkakaroon po ng mga lagnat, dahil po sa ganito. So mag-ingat po tayong lahat. At saka huwag umalis sa bahay na hindi po magdala ng inyong umbrella dahil po may mga panakanakang ulan ngayon, no? May mga thunderstorm at saka may mga hindi po magandang mga nangyayari, no? Mag-ingat po tayong lahat. So, kung kayo ay bago sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan mag-share, like, and subscribe. And don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated anuman ang ating mga gagawing activity sa ating channel. So, pag-usapan natin, mga kamunting tinig, ito ngayon. Araw po, June 23, 2025. Panahon po ng pagsumite ng tinatawag na statement or tugon ng Office of the Vice President, lalong-lalo na po ni Sara. Napagtandaan po natin, no, napag-alaman po natin na 'di ba binigyan po ng impeachment court. Impeachment court kahit na ano pa, diskempyado pa tayo. Okay, ganito po 'yan. So, mga kamunting tinig, ito po. Araw ngayon na dapat magsumite ng tugon sa tinatawag po na summon ng Kongreso sa pamamagitan po ng impeachment court. So, kasi si Sara Duterte binigyan ng 10 araw, di ba? Okay? Despite of functional dismiss or despite of remanding or pag-return ng article of impeachment sa House of Representatives, tinuloy pa rin ang impeachment court dahil nanumpa si Chis Escudero, nanumpa ang mga senador na magiging impeachment judge sila. Dahil yan ang kanilang constitutional duty. So, pinapasumiti ngayon ng tugon sa loob ng 10 araw. So, itong araw ngayon ang ika-10. Pag once, ano kaya ang magiging tugon ng Office of the Vice President? May aasahan ba tayo na tugon? Kasi after that, mag-response ang Office of the Vice President, lalong-lalo na po ang si Sara Duterte, no? Pag mag-submit po siya ng kanyang tugon doon sa summon, no? Kasi binigyan na siya ng kaalaman kung ano po yung mga article of impeachment na nilabag po niya. Ang mangyayari po diyan, ibigyan din po ng impeachment court ang prosecution panel ng 5 araw para sumagot bago po magkaroon po ng trial. Kung maituwid ang article of impeachment dyan po sa 20th Congress. Kasi malapit naman, no, June 30, a-assume po ang mga bagong halal na mga senador. At yun ay 20th Congress na. Pero marami po tayo na nakakaintindi na continuing body ang Senado. Kasi composed of 19th Congress and 20th Congress incoming. So sa punto na ito, mga kamunting tinig, lahat po tayo nag-aabang. Ako nag-aabang din kung ano po ang maaaring maging tugon. Ano kaya ang ilalagay po na mga defense ni Sara Duterte dyan po sa kanyang statement. 10 araw yun, matagal-tagal na yun mga kamunting tinig. Oo, matagal-tagal na yun. Wait lang, ay ako po'y uupo, no? Kasi makakapagod man din. So uupo na lang muna ako. Now, ganun po mga kamunting tinig actually, nabalita na yan sa media ngayon. Pero kapag baliwalain po ng kampo ni Sara Duterte at ayaw nilang tumugon, ay isa naman po yan sa mga delaying tactics. Nakakahiya na talaga. Si Sara Duterte nga nagkalat nga doon sa Australia. Nag-ala-alinga nga siya doon, kaharap ang mga Filipino community. Naku, Diyos ko, nakakahiya talaga ang mga pinagsasabi. Siniraan naman ni Sara Duterte ang gobyerno. Siniraan naman ni Sara Duterte ang Pilipino. Kinu-question na naman ni Sara Duterte ang pulisya ng presidente. Mantakin mo bahagi si Sara Duterte ng administration kahit sinasabi pa niyang opposition siya ngayon, pero vice president siya ng Republika ng Pilipinas. She is now trying to manipulate the mind of the Filipino people there in Australia na walang ginagawang matino ang ating mahal na Pangulo. Na hindi maayos ang mga fiscal policy. Hindi ko talaga maintindihan actually, no? I am a teacher by professions. Parang I can say that mas magaling pa yung estudyante ko magpaliwanag kumpara po kay Sara Duterte. Vice President yan
Naturingang pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas yan. Ang layo-layo. Si PBBM napakagaling. Si Sara Duterte ubod ng sinungaling. Si PBBM mahal ng may kapal. Samantalang si Sara Duterte makapal ang mukha. Diba? Kaya nga nakakahiya, hindi mo pwedeng ipagmalaki na si Sara Duterte pangalawang Pangulo ng Pilipinas eh. Hindi mo siya pwedeng ipagmalaki. Alam mo kung bakit? Wala eh. Sinisira na yung bansa. Sinisira na yung Pilipinas. Sinisira na yung gobyerno. Paano natin masasabi na si Sara Duterte ay gusto pong pagyamanin ng ating bansa? Eh, Diyos ko, Ginoo ko, binigyan niya lang ng reason para pagtawanan tayo ng ibang mga lahi. Kasi ikaw, Vice President ka, no? Dapat nga, sagutin mo na lang kung ano po yung mga accusation sa'yo. Oo, sagutin mo yung summon mo, okay, na binigay sa'yo, 10 araw. Pero nagsalita naman din po ang ibang mga prosecutor sa impeachment trial ni Sara Duterte, ang patuloy na pag-ignore, pagbaliwala, okay, ng summon ni Sara Duterte. Pero bigyan natin ng benefit of the doubt ang kampo ni Sara Duterte kasi baka mamaya-maya mabulaga tayo na magsasubmit na din pala sila ng kanilang counter or ng kanilang statement. Kasi sinabihan na sila doon eh. Nakalagay kasi doon sa summon ang 7 article of impeachment. So yan ang isa-isahing sagutin ni Sara Duterte sa pamamagitan ng kanyang 19 na abogado. Ang 19 na abogado, as far as my understanding is concerned, bawat article of impeachment, bawat kaso, may mag-handle yan. O, sabi nga po ng Defense Counsel ni Sara Duterte na in-interview, dadagdag pa yun. Baka mamaya magiging 18 po yun. Oo. Kaya alam po ni Sara Duterte at alam ng mga Defense Counsel ni Sara na mabigat itong mga kaso na kung saan ay kakaharapin. That is the reason why na kumuha siya ng ganun kadami na mga abogado. Alam naman natin na hindi basta-basta yung mga abogado na pinagkukuha ni Sara Duterte. Katulad nga yan ni former President Joseph Estrada. Si Fortun, every hearing pala yan. Based sa ating lalaman, 20 million pala bawat hearing or bawat kaso. 20 million bawat kaso. Eh matagal na yung kay President Estrada, kay former President Joseph Ercito Estrada. Kasi karamihan po sa mga lawyer, naging impeachment lawyer din. For example, ni Corona, ni Joseph Estrada. Yan ang mga kinuha ni Sara Duterte. May mga experience impeachment trial. So, bawat kaso, 20 million ang babayaran mo. Maliban pa dyan yung appearance. Oh. So, napakalaking pera. 16. Eh, matagal na yun. Siguro ngayon, baka hindi lang 20 million, no? O, baka mag-estimate tayo, baka 50 million or more than pa every case. Kasi mabigat. Sa 7 article of impeachment, 2 o 3 lang impeach ka na. Convicted ka na. For example, ma-acquit ka dito. Ma-convict ka in general. Kasi mahirap po pa sinungalingan yung malversation of funds. Pangalawa, yung betrayal of public trust, yung plunder. Oo, corruption, mahirap po yun. Culpable violation of Constitution, mahirap po yan. So, culpable violation of Constitution, isa po yan sa mga impeachable offense. Paano po depensahan ng defense ni Sara Duterte yan? Kaya lang, because of money, ikaw ba naman mag-handle ka ng kaso ng Vice President? Kahit matalo yung kaso mo, at least, hinawakan mo yung kaso para ipagtanggol mo yung Vice President. Ganun yun eh. O dagdag po yun sa kanilang mga academic, tawag nito? Academic standing. Or professional status nila. Na nahawakan nila ang kaso ni Sara Duterte. Pero balik tayo dito sa punto mga kamunting tinig. Ngayong araw, dapat maghintay tayo. Ito ang araw ng paghihintay kung tutugon po ba sa summon itong kampo ni Sara Duterte. Baka sasabihin, busy kami, nasa Australia kami. Oo, pupunta kami ng Australia para sirain si PBBM, para sirain ang gobyerno. Sus ko, ginuko, salita-salita ka pa, English ka pa, barok. Naku, Vice President ka, nakakahiya. I am very, very sorry ha. Nakakahiya talaga.
hindi talaga pang world class, hindi parang international venue yung performance ni Sara Duterte. Diyos ko, parang rebelde magsalita. Aakyat pa sa upuan. Every time na magsasalita sa tao, aakyat talaga sa napaka-improper. You are a vice president. Hindi mo makuha ang tao sa pasimple-simple mo lang na, okay, sige, dahil vice president ako, wala akong pakialam, mas okay nga to titingnan kasi ordinaryo ako sa paningin ng ibang tao, aakyat ako sa upuan, magsalita. That is, naku, improper, inappropriate for a public officials. Na sobra naman ka-drama yan. Oo, na sobra naman ka-epal, na sobra naman yan ka-paek-ek. Hindi na po sa ayos. Tapos magsasalita ka about food security, about foreign policy, magsasalita ka about sa fiscal policy. Naku, Diyos ko, about sa ekonomiya. Wala ka nga natulong sa ekonomiya eh. Ang natulong mo sa ekonomiya, Sara Duterte, lalo mo pong ginagalit ang tao. Kaya nga po, ang mga ibang investors, okay, buti na lang, matalino ang ating gobyerno, matalino ang ating Pangulo, at maganda ang foundation ng leadership niya. Kaya kahit anong sira ninyo, marami pa rin ang mga namumuhunan sa bansa. Tumatatag pa rin ang ekonomiya ng ating bansa dahil hindi po sila nagpapatinag sa paninira po ninyo. Kaya kudos sa mga foreign investors na hindi po nawalan ng tiwala sa Pangulo at sa gobyerno. So balik tayo mga kamunting tinig ngayong araw, ang paghintay ng sambayan ng Pilipino kung tutugon po ba ang kampo ni Sara Duterte sa summon na pinadala ng impeachment court sa as request by the House Prosecution Panel. So ito pong muli ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Pilipino nagsasabi, tayo ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe, and don't forget to click the notification bell para updated kayo every time na mag-live streams tayo at mag-upload ng mga video. Salamat and mabuhay po tayong lahat. God bless everyone and thank you. Adios.